all that we could ever ask or think. You are El Shaddai, our fully dependable provider, so great and so faithful. February 3, 2025. Yeah, God bless us all and be grateful that we are still alive. Yeah, God is so faithful. Great is thy faithfulness. Pag walang Panginoon, wala tayo. Pag walang Panginoon, may gulo. Dami tayong pag-usapan. Apostolic job. At tayo ay babantay ng apo. Sundo sa school ng ating apo. Yan si Papa Bot. Simple lang buhay natin. Wala tayong pinagmamalaki. Wala. So we continue with our storytelling from the cradle of civilization to the end. Okay, so gospel song while fixing the gate. Tagal tayo, mga 10 araw walang vlog, wala tayong podcast. Alam mo yung podcast, kung ayaw mo sa mainstream mag-learn, mainstream media, mag-podcast ka. Sa mga taong katulad ko. Ayan. So matagal dahil purong holidays from I think last na podcast natin January 25.
or 24 na. Tingnan mo sa YouTube natin. Umabot na ng 6 days. 30, 31, 7 days. 7 plus 3, February 3 ngayon eh. 10 araw. Kasi number 1, i-consider natin na si Papa Bot ay sa online. Papa Bot, walang kwentang tao yan. Wala. Hari ng hugot. Pali, walang sinasabi. Wala. Hindi naman nagmamagaling at hindi nagsisinungaling. Yan si Papa Bot. Kasi tinatamaan tayo ng, alam mo, sa 10 days na lumipas, inubo ako. Ubo. So hindi natin maiwasan ang problema sa health. Kaya kung ayaw yung matuto sa mainstream media, dito kayo sa mga podcast, mga vlogger, video login. Alam mo ang nangyari? Ay, salamat pala sa ating mga listeners, mga manonood. Sabi niya, sorry ha, nung nakita kita hindi ako maniwala eh. Sabi ko, to God be the glory. Wala siyang ginagawa eh. So ang ginawa niya, binuksan niya, tinapos niya. Sabi ko, sorry, marami tayong rabbit trail, yung mga walang kwenta naman. Dito tayo sa farm road. Hindi masyado maraming sasakyan. Yeah. Sabi yan, ganda-ganda pala ng podcast mo ah. Kaya lang, medyo sometimes inaantok daw siya. Binalikan niya, ganda pala eh. Alam mo kung sino ka ngayon ha? Yung isa naman ang sabi niya sa akin, Papa Bot. Yeah, this is your Papa Bot. Pastor yun ha. Thank you. Huwag lang tayo magsinungaling. Tingnan mo yung palay Hi. I was there when it was planted. Now for harvest na. Pagkain na naman. So pag-usapan natin health, righteousness, the same ha? Wala tayong palampasin. Okay? Lahat. We'll talk about anything under heavens. Sorry lang sa hindi marunong mag-appreciate kay Papa Bot. Balang araw mapanood nyo rin to. Unahin natin yung health. Ayan, naglalakad sa daan. Only in the Philippines. Inilawan ko na lang yung kasalubong. Ubo. Yan ang concern ng isang matanda. Hindi ko man sinadya, kaya lang nung Saturday, nakalipas na Saturday, ano ngayon, 3 Monday. Monday minus mga 1 is Saturday minus 7, mga 25 or kanyan, 26 January 26, 2025.
Siguro may passenger akong pumasok. May ubo, nakamask. Kaya lang, nakalimutan ko kaagad na buksan yung window. Dapat may pumasok na fresh air. Fresh air. Kahit mga 1 inch or 2 inches lang na window sa harap. Kaya lang nahiya ako nung binuksan ko sa likod. Nagalit yung isa eh. Ano yan? Sabi niya sa driver yun eh. Dapat consider niya na kayo pag may nararamdaman kayo, tama naman nagmamask, you should wear your face mask. Takpan yung ilong at saka bunganga. At never talk. Never talk. Yeah. Huwag masyadong magsalita. Sa hininga pa lang sa ilong, nakakahawa. But I don't know. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaubo. Palagi naman kasi hindi maganda nga mayroon tayong, hindi maganda na mayroon tayong allergy. May allergy tayo eh. So kapag may allergy, mahirap eh. Yeah, kaya lang pumasok talagang ubo. Buti walang lagnat oh. At buti walang antibiotic. Karamihan pag may ganyan akong sintoma, hindi gumagaling. I hope na hindi na uulit ang ubo at wala akong lagnat ngayon dahil I'm still recuperating. Kaya yan ang masasabi ko lang. Pag nag-reflect ako, talagang napakawalang kwenta ng buhay. Ha? Kahapon, ang Sunday kahapon, ang narinig ko yung binubuksan ko yung mga pastor sa YouTube. Nakikinig ako. Dami akong pastor na pinakinggan kahapon. Ang langit hindi mo ma-describe eh. Hindi yan sa palasyo sa neighborhood. Grabe no? Talagang hindi mo ma-describe ang langit. Kaya napaisip tuloy ako. Ang ganda-ganda ng description sa Holy Bible about heaven. Tapos kinopya-kopya ng ibang religion, ibang mga authors, pinaganda nila ang kanilang holy scriptures. Matindi ang kanilang promotion at sales talk. Sila na ang may-ari ng langit. Sila na ang chosen people of God. Pwede man natin gawin yan? You can do all the things you want. Pero pag ako nag-reflect, iba malalim. Di ba tayo normal ngayon tao? Nakapag-isip. May utak. Normal. Mula noon sa medieval times, alam mo naman, mayroon tayong mga sinasabi na mayroon tayong mga findings na 500,000 years old mummies, parang gano'n. Bahala na. Pag nakikita ko sa mga mummies, may mata, may ilong tao. Kung gano'n, tayo ay naging tao ngayon dahil mayroon tayong mga ninuno na kagaya natin, marunong mag-isip, tao. Ngayon ang stupidity, ang stubbornness ng tao, mula noon hanggang ngayon, dala-dala natin. Ha? Kaya na nagkagulo diyan sa Middle East dahil itong Ottoman Empire na ginagaya ng Turkey ngayon,
gustong sakupin, sila nga ang sumira ng mga building dyan sa mga structures ng mga kings sa panahon ng Holy Bible, sa Torah. Grabe ang ginawa nila. Ano yun? Muslim invaders yun. Bakit gano'n, no? Mabuti pa itong Buddha. Buti pang Buddha eh. Morality. Di ba? Morality. Tapos may Hinduism, morality. Christian, naku, kompleto. Morality, goodness, self-sacrifice, lahat, halos lahat nandyan sa Holy Bible. Ang pinakamagandang sibilisasyon ng tao. Ngayon kasi may lumabas na tao rin galing Saudi. Ay, hindi siguro eh, propeta daw siya ng Saudi Arabia eh. Self-claim, palagay natin tama o mali. Kaya lang pag dinagdagan yan ng mga tao na naman na may utak, lalong-lalo na sa mga scholars na medyo maramot na, nagyayabang na, gusto na mag-invade ng ibang lugar, sasakupin dito, so walang gratefulness sa Panginoon. Walang gratefulness. Kaya sa akin, request ko lang, no? Balik tayo sa Holy Bible. Ang Holy Bible ay ginagaya, hindi kaya eh. Kaya nandito lang yung aking mga narrative dahil gusto ko rin may share yung aking self interpretation, discernment, punto de vista na karamihan sa atin gustong manahimik sa mundo, manahimik at tumira sa may mga kapitbahay na nirerespeto natin yung kapitbahay. Yung iba kasi pinairal yung turo ng kanilang propeta, kuno, propeta kuno, kawawa yung propeta, patay na yun eh. Dami yung dinagdag kasi. Kung nakipag-usap si Gabriel o sinong anghel, mabuti naman nakita nila na mayroon pala eh. Kasi kung hindi naisulat, hindi natin nababasa. Palagay natin totoo. Pero ngayon nung mga scholars na yan, ng mga Islamic scholars, gumawa talaga ng kanilang Holy Scripture. Looks good. Pero may terrorism eh. Terrorism, jihad is destruction eh. Yung sa Panginoon natin, sa aking nababasa palagi eh. Creation and construction, yung jihad naman demolition and destruction. So hindi maganda. Nakikita mo pag ayaw nila ng kanilang kapitbahay, hate. Nagtataka nga ako eh sa mga kapatid ko doon sa mga taong grasa. Hindi. Mga tao sa Gaza. Ako lang pala yung taong grasa eh. Yan ba ang lugar na mayroon tayong makukuha about science, about discovery ng mga technology na advance ngayon? Sa tingin ko hindi eh. Nababalot kasi sila ng hate. Lalong-lalo na mga jihadist at radical, puro hate. Ayaw nila ng kapitbahay nila. Gusto nila yung paniwala nila na tama. Tama daw sila dahil may Muhammad na sila, may Allah. Tama naman. Sinasabi naman, hindi ko sinasabing mali. Huwag lang dagdagan ng jihadist,
principle, na ideology na kayo nang mapunta ng langit at makaredeem kayo ng inyong sarili kahit na makasalanan kayo kung makapatay kayo na mga Jewish people, Christian at non-Muslim. Sa sinasabi ko, nandito lang ako para makikita ng mga ating future generation. Propis si Papa Bot. Katahimikan. Katahimikan ang gusto ni Papa Bot. I-share ko lang kasi may Holy Bible ako, may Panginoon Hesus Kristo. Wala akong pagkukulang. Holy Bible, kompleto na yan eh. Kompleto na yan. Nandyan na lahat ng righteousness. So maganda, kaya sold out ako sa mga sinasabi ng Holy Bible. Walang terrorism eh. May bahay na dito ah. May nagmamay-ari pala dito. Baka sa mga construction, sa may-ari ng lupa. Kaya iwasan yun. Pangit kasi eh. Hate. Diyan sa Middle East, hate. Ang gulo, lalong-lalo na yung ang nagmamahala Muslim na radikal. Kaya hats off ako sa mga mababait na Muslim na Allah is good, merciful, everything good about humans in heaven and earth nandyan kay Allah. Pero pag nag-practice kayo ng terrorism at saka ano yan? Jihadist na hindi yan, distraction kasi yan eh. Wala yan, walang matino na pag-iisip yan. Wala yan, hindi yan totoo, hindi yan tama. Mali yung terrorism na yan, mali. Sinasabi ko eh. Di ba? Nandito lang si Papa Bot para ibigay yung kanyang kuro-kuro. Punto de vista. Point of view. Salamat naman na sumusubaybay kayo sa akin. Ini-explain ko lang na I hate talaga kung nakikita ko na parang wala kang respeto sa kapwa-tao. 'Di ba? Sa religion nila na ginawa hate. Terrorism, ano 'yan? Mga extremist. Extremism. Dahil daw tama talaga si Muhammad, ganon din daw si Allah. Hindi yan. Mali yata kayo eh. Alam mo sa mga coins yung mga, di ba pag may leader ka, nilalagay mo ang naka-engrave yun ang ulo ng leader o hero. Nandun si Rizal sa coins. Hindi naman nasisira yun eh. Wala naman silang coins na, wala tayong nakikitang coins na may ganon, except may nakita doon sa 1st, 2nd century hanggang nawala sa 7th century nawala si prophet. May nakitang coins doon.
may cross. May cross ha. Pero nag-claim sila na start daw yun ng Islam. May cross nga eh. So probably kahit na siguro sa family ni Prophet Muhammad naniniwala sa may cross na nabuhay si o pinanganak si Hesukristo. Di ba? Pinanganak. Oh, ngayon lumabas na ang story na Christian si Hesukristo daw hindi ano daw Muslim na. Ay bahala kayo kung anong claim nyo. Ang importante walang patayan. Oh, di ba? At sabihin nyo kayo na ang nagmamay-ari ng heaven and earth. Wala, kasi pinasukan nyo ng terrorism eh. Pinasukan nyo eh. Yeah. Pinasukan nyo eh. Naging extremist kayo eh. O, di ba? Sino bang maniwala ganyan extremism? Hindi man yan tinuturo sa Holy Bible. Gawa nyo lang yan. Ay, ayaw mag-reply yung Hello, Doc. na-ready na mo? Play pa si Chloe diri, Doc. So dili pa ko mo tuyok diha. Tawag lang para kung saan ko sa play, nag-play pa siya. Sige. Diri lang ko sa parking lot. Tawag lang paron, Doc. Parking lot lang ko. Diri ka tawag ha. Kining gitawag na ako. Patapos ang play. Ayaw tawag dito sa Pikas. Diri lang nga na numero kining istorya nimo. Diri ka lang tawag ha sa nagtawag nimo. Ayaw to. Ayaw sa Pikas. Okay. Sige, bye-bye. Bye. Play pa si Chloe. Sige, okay. Mga Pilipino kasi no, parang they don't want to walk a mile. Mali eh. Kung umikot siya sa kabila, ayaw siyang umikot eh. Gusto niyang magkanda hirap. Ang mga Pilipino parang gusto nila door to door. Door to door, yung malapit lang. Hindi nila nakikita yung kahirapan. Pag wrong parking, wrong idea, wrong technique ng pag-drive. Kayo nang bahala. Rabbit trail lang. Basta si Papa Bot nagtuturo ng tama. Hindi nagtuturo ng may tama. 'Di ba? So, dasal ko lang na magkaintindihan lahat. Lalong-lalo na ngayon, no? For the past 10 days na wala ako sa vlog, maraming nangyayari. May sinasabing release of hostages. Nagbunyi sila dahil sa tatlong i-release 120 120 yung mga radical na mga Islamist o anong tawag dyan. Hindi naman maganda, sir. Naikulong kayo dahil nagpapasabog kayo ng mga bomba sa civilized world. Gagawa kayo ng hindi dapat gawin sa isang bayan. Hinuli kayo sa lugar ng mga
palagay natin, Israel, gumagawa kayo ng kalukuhan dahil inutusan daw kayo ni propeta. Sinasaktan nyo ang mga bata, ganyan, kaya hinuhuli kayo. Yung iba, nagpapasabog, yung tinatawag ba na terorista? Kaya uhulihin talaga kayo, ikukulong. Umabot ng 2,000 yata ang nahuhuli, kaya sa 3 hostage kuno 100 ang kapalit. At gagawa naman kung ano-anong kabulastugan para mapahamak yung ibang tao na inosente, di ba? So huwag niyong gawin yan pag inosente. Kaya paulit-ulit ko, hindi ko gusto yung jihad, radical Islam, na may terrorism, na gustong pumatay ng Jewish people, Christians at saka non-Muslims, pati inosente. Kasi nalagay talaga sa isip nyo na pag ginawa nyo yan, ma-absuelto kayo ng mga kasalanan nyo. Mapunta kayo sa paradise, bigyan kayo ng virgin na lalaki. Virgin. Makamundo kasi yung mga perks nyo, makamundo eh. Pag ganitong gawin mo, increase your perks. Hindi sir, paano yung mag-increase ng perks? Pag may kasalanan ka, walang maliit o malaking kasalanan. Pag kasalanan, kasalanan yan. Sabihin nyo pa, pag may may pera ka, 50% dito, doon ibigay mo sa charity. Pag 75% ibigay mo sa charity, malaki ang perks mo sa langit. Wala namang problema yan. Pero sa sinabi, pag sabihin mo na ang perks mo ay mawala ang kasalanan mo pag pumatay ka, wala sa Holy Bible yan. Paulit-ulit kong sinasabi, wala sa Holy Bible yan. Ginagaya nyo eh. Nakikinig lang ako ng nagbabasa ako ng Holy Bible. Nakikita ko ang ganda ng mga stories nito. Ang ganda ang pagkasulat, ang pagkalagay. Palagay natin hindi kumpleto at maganda yan, pero it's been there na sinasabi na siya, Holy Scripture. Kasi pag walang Kristo, talagang magulo. Pag walang Kristo, talagang magulo. Nakita mo na? Paano nyo can you surpass that? Can you do something that can elevate my appreciation to you? Pag nilagyan nyo kasi ng religion na iba, nakasulat naman sa Torah, nakasulat sa Holy Bible, sa Old Testament, na pag pinalitan mo at you change the narrative of the Holy Bible, satanic yan. Totoo. Ngayon kasi nandyan na yung mga scholars nyo, binaluktot nyo lahat. Binaluktot nyo lahat ang mga sinasabi ng Holy Bible in favor of your thinking. Kaya tao lang tayo eh, we can think, we can self-claim. Di ba? So yan ang pinaka hindi maganda na ginawa. Sa Holy Bible sinabi niya doon na once balang araw may lalabas talaga ng mga antichrist, mga ganyan, mga false prophets, nagkakatotoo. Ngayon sabihin pa ng Holy Scriptures, galing dyan sa mga scholars ng mga Islam, galing dyan sa Saudi Arabia na propeta, babalik si Jesucristo. Galing sa Revelation yan ha.
gumawa sila ng sariling aklat. Babalik oh. Muslim Christ. At sasabihin daw ng Jesucristo na yan sa end times na mali ang Kristiyano na paniwala dahil Muslim lang ang tama. Wala yan. Hiniram nyo nga na lang ang knowledge about this kind of righteousness tanggalin na lang kaya natin yung religion, wag na lang tayo magpatayan. Di ba? Kasi parang ang religion na ito may inggit Bakit? Mulat sa pool, marami naman tayong nababasa sa mga physicist, scientist about theory. Isaac Newton, ganyan. Nag-discover ng telepono, nag-discover ng Facebook, discover ng anything, everything na nandito sa atin ngayon just to make our life safer, longer, healthier. Nagtakala ako, wala naman kayong mga discovery, puro nakikita ko kamatayan kamatayan, hammer and sickle lang, kamatayan lang, mga bungo. Pero dito sa kabila, since the memorial, nag-discover lang ng penicillin, mga gamot. Hanggang ngayon, naka-open heart na, safety, buhay yung tao na inooperahan. Di ba? Dahil sa science na inexplain na ganito, sa inyo shortcut sabihin nyo pa, lahat-lahat ng knowledge ng tao, Muslim. Paggawa ng silupin, Muslim. Pagbubuhay ng kambing, Muslim. Wala yan, mali yan. Mahilig lang kayo ng takeover Takeover. Pag tapos na ang civilization, maganda na, kayo na. Di ba? Gaya ng paggawa nyo ng Al-Aqsa Mosque diyan sa Jerusalem, diyan sa Holy Land, Temple Mount. Diyan sana si Abraham mag-sacrifice niya kanyang anak na gusto niyang i-follow ang utos ni God. So, matalino din naman yung iba sa inyo, matalinong pumatay, mag-take over at magyabang na kayo na ang tama. Wag na. Ano bang contribution nyo na maganda sa humanity? Google? Jewish yan Ang sa inyo, gulo, hindi Google. Yun lang aking masabi. So at least nagkaintindihan tayo. Na hindi maganda ang mga ginagawa nyo. Mamaya na tayo alis siguro. Naglalaro pa yung apo. Yeah. God bless us. Yun na lang masabi ko. Gumagaling ng ubo. Ang dami-dami tayong nararamdaman. Mga sakit sa kasukasuhan, kung ano pa dyan. Mga sakit ng tao. Yan ang nangyayari. Hindi tayo tatagal sa mundong ito.
ayusin nga natin yung ating mga sarili. Maliban sa aking napupuna, walang respeto pati mga politicians sa Pilipinas. Nakawan. Wala kang respeto, pwede kang magnakaw. Yan ang totoo. Hindi natin ginagamit ang pinag-aralan natin sa basic education natin na good manners and right conduct. Pinairal natin yung ating mga grid, ating pagkaswapang 7448 Mike Alpha Mike 7448, you know. May-ari yata ito ng construction dito. Sabagay, we are used to live this way. Parang kanta ni ano, no? You look at me. Salamat sa panonood, ha. At least alam nyo pag ako ang nag-reflect. Lada. Oh yeah, Tapos sa trip. manahan ako. Kadit lang. Wala kang sakinig. Manahan ako. Nagdula. Sige, paningot na. Sige, bye-bye. Mana ako. Kayo. Binigyan kayo ng buhay. Ayusin nyo. Mabuti nga mayroon tayong Holy Bible. Siguro kung walang Holy Bible, walang magandang civilization yung tao. Parang walang guidance. Yung mga ginagawa nun ng sinasabi sa Holy Bible, mga salita ni Kristo, ganda siya. Hindi siya biro. It's really the right thing to do. Para sa tao na maging civilized. O ginaya din naman ng mga Islamic scholar yun. Ang magandang ugali, pero dinagdagan ng terrorism, jihad, at saka extremism. Pinapahiwatig talaga na sila na talaga na ang gumawa ng lahat gumawa ng lahat. Ginagaya-gaya kasi sa Holy Bible na galing sa Allah, tayo lahat, at sa Arab ni-reveal lahat. Chosen people of God ang Israelites. Ngayon sinabi nila chosen people ang mga Arab. Grabe yun, no? Agi lang ko. Grabe, ano? Huwag ganyan. Huwag ganyan. Wala akong may nakikitang mali sa sinasabi ni Jesucristo eh. Ngayon kasi gina-accuse niyo siya ng kamalian na corrupt ang Holy Bible.
wala na. Nawala ng pag-asa. Parang hopeless devotion yata yung ginagawa nyo sa buhay nyo. Hindi ako wala akong may nakikitang katinuan. Number 1, pinalitan yung Holy Bible, binabago-bago nyo, dinagdagan nyo ng terrorism. Mali. Kaya ito na lang si Papa Bot. Kasi nandito na yung isang prinsesa na hahawak ng ating trono, na uupo sa ating trono. itong apo na ito. Gusto niyo palaging sa front seat. I hate you, sabi niya. Gusto niya sa front seat. Ayaw niyang umupo sa likod. Andan yan si Yaya na Bisaya. Ayan o. Naka-pink. Ano naman kaya yung balita nito? Nag-play pa siya, Dok. Gusto niya Play? mag-running. Para mabalhasan. Next time. Oh, nako. Ano na? Tayo na. Bless na, Papa. Bless na, Papa. Bless, Papa. What is that? Bless, Papa. Tapos na niya yung running. Yummy. Bless. Bless na, Papa Bot. Huh? Tapos na niya yung running, Dok. Nag-uli naman classmate. Why? This is not candy. The candy is there, not my hand. But you're acting just like a colorful thing. You like my hand? You kiss my hand. Nag-bless na, Papa Bot. Okay, bye-bye. Run. We go home. So you play with your Oh, classmate, Dok. classmate? You love your classmate? You like playing with your classmates? School time. Yeah? Nabalasan ko siya, Dok. Ang ano niya, paggawas, running na sila. Classmate niya. Mayo kinawala ng imong ubumay. Ano, Dok? Dugay ito ng ano ito. 15 days. Ayan. Bago lang ko naayo bay. Ay, bago na kayo, Dok. Paghawa ni mo, ika 5 days nag-ubo na po ko, bago lang ko naayo. So ang imo 15 days, 10 days, ika 10 days subong gaubo ko. Ako wala man ko kaubudok. Ano lang, sip-on lang. Pero giinom ko ang bulong ni Dok nga gihatag. Oh, ako wala po ko sipon kayo, hilanat wala. Kanang naalay ampot kanang Sadly. allergy lagi, allergy lagi. Pag ubo sa bulong ni Dok, nag-ato sa mga center dito sa mga barangay. Siya ba si allergy lang na imo, te. Gitagan ko 1 week nga Yeah. cetirizine. Gi-another ko inom. Mayo Pag diligid ka adto ka sa center, kami center man. Mayo ayo na. Tapos nagpahilot pag ito, Dok, dito sa bukid. Way man kaso ng hilot eh. Gani no kaysa Para bulong no. ganahan ka man mo lihok-lihok kay sakit kayong unod. Mayo Si nanay ba pag ano na ako, nag-inom po dahil siya bulong. Kaya naglasaon po ang boses ni nanay. Into your soup na grade 1? Coming grade 1 ka na? We'll buy banana steak. Wow. Mara na iluto. Banana steak. Para igluto. Diba yung banana steak sa tapabot,
Naay luto? Dahil ako daw ma. May luto? Hindi ko kabante, may tricycle. May tricycle, hindi ka ano ang salakyan. Bay papabot banana. Pila ka bilog, ara? Ahay. Sige, 8 na lang. Tani, pulo. Wala. Ah, sige. Sige, sige. 8 na lang, ubusan ko. Dugay mo na isang luto pa ko laton. Bay papabot barbecue banana. Banana? Banana. Banana stick. Banana stick. Banana cube. Hindi dito sa alagyan. Okay, Papa. Otot yung Ilonggo. Ate? Ate Michelle? And? Cardona. Sino daw? Cardona. Mami? Ah, ako ah. Te, 40 lang? Oh, Barbecue ni Papa po, banana. yeah. Ah, sige, okay. Yeah. Ah. Bomba. Anong himo sang bata man? Way sa kita bomba ba? Primero lang oh. To bata oh, bomba. Bumba Oo. siya. Oo. Bomba sa tubig? Ano ba yung water? Tilok ko. Oo. Tingnan mo ang labas ng Ah, tatlo. bombaha, bombaha. Bomba. Oh, water. Water. See, there's water. Labas ang water. Oh, tingala siya ba? You Labas you ang see? water. There's water. Ano sa bomba? Pero meron siya. Yan. Reflection, January. Ano? Today is February. February 3. 2025. Yan ang reflection ni Papa Bot. So, pasensya na kayo pag hindi kayo masyado sold out sa aking narrative. Walang katahimikan ng mundo pag walang Hesus Kristo eh. Yan. Pag walang Hesus Kristo. So dapat balik Kristo tayo. Akalain mo sa Gaza, doon sa amin, kami ay mga taong Gaza. Natuwa na sila dahil babalik na sila. Naawa ako eh. Wala namang hanap buhay doon eh. Maganda. Pa-cute-cute lang. Dito sa atin sa Pilipinas ang ganda eh. You have the freedom. Wala namang gutom. Pag masipag ka, yung mga bakanting lupa, pwede. Sir, ayan bakanting lupa. Oh. Mabubuhay ang mga tanim diyan, mga gulay na pagkain anywhere in the Philippines. 'Di ba? Madali lang pagkain pag masipag ka. Prutas. Doon ayuda. 70 years na refugee. Special child. Wala, dahil inaapi daw sila. Kayo eh. Mahilig kayo ng takeover eh. Nawala lang ng 400 years na yung mga Israelites sa inyo ng lugar.
Palang Pilipinas yung yung Jewish people. Inaapi, ginagawang alipin. May mag-take over. Tingnan mo mga Pinoy ngayon, dahil maraming nag-take over sa Philippines. Parang gantang napuno. Ang sobra na sa abroad. Mabuti naman ang hanap buhay nila doon. Pero malungkot sa tingin ko. Pag may pamilya ka, wag mong iwanan family. Yung anak ko, panay, hindi ko na-endorse yan sa parents. Sabi ko, wag mo nang iwi yan doon sa lula at lolo niya. Tayo na. So habang nag-aaral kami, may maid, may yaya, nagluluto sa amin, may bata. Kasi ayaw kong watak-watak ang family. May asawa ka, malayo. Kaya lang na kami. By the grace of God, nakayanan ng parents na makapasok kami ng school. Kahit papaano, na-support ang aming pag-aaral. Naawaan din dahil yan, sabi ko, grace of God. Nung panahon 1980s, medyo mahirap ang buhay, hindi lang ngayon. Pag marunong kang umutang, mabubuhay ka. Ganon yun. Ang style. Kaya God bless us all. Dito na lang ating podcast, ating vlog. Salamat sa panonood ha. Papaboto, walang kwentang tao, hindi magaling. Basta hindi sinungaling. Okay, peace. I love you. Mabuti yung maisabi ko through my mouth. I love all the radical Islam. Everybody. See you in heaven. Huwag nyo naman ang i-report ang aking Facebook account dahil marami naman akong Facebook account 8. Di ba? Dali lang gumawa Okay, basta sa atin, ayusin natin yung buhay natin. Lalong-lalo ng panggobyerno ng Pilipinas. Respeto lang. Pag walang respeto, wala yan. Pag wala kang respeto sa kapwa. Bye-bye. God bless us all. God keep you and be gracious unto you and give you peace in Jesus' name. Amen. February 3, 2025. So let's rest in His promise and worship Him in spirit and truth, offering Him sincere praise as we bless His holy name.